Hindi naging sapat ang Chicks effect ng Rain or Shine para pigilan ang Ginebra Kings sa Game 3 na pinangunahan ni Scotty, JB at RJ Abarrientos ang pag-atake sa crunch time. Kapansin-pansin din sa laro ang naging pisikal na engkwentro na kung saan nakatikim ng pagkakuyog sa opensa si Andre Karakut mula kay Scotty Thompson. Mainit ang simula ng laro, parang kape sa umaga. Scotty Thompson ang pampagising dahil walang bantay sa top of the key, pasok agad ang 3-pointer. Sumunod naman ang pagbabalik ni Kalen Chongson na parang VIP pa sa painted area, libreng-libre sa layup. Si JJ naman, todo kayod sa ilalim, akala mo may humahabol sa deadline. Pero ang agaw eksena, si Andre Karakut mukhang nag-protein shake ng inspirasyon dahil ulan ng tres ang dala. Hindi lang isa, tatlo agad at hindi pa nakontento. Under 5 minutes, nag-back-to-back pa, confirm. Iba talaga pag performance bonus kapag nakita mo ang special someone, baka bela-belen yan. Ganadong-ganado na umabot agad ng 15 points dahil sa init ni Karakut. Double digits na ang lamang ng Rain or Shine, pero teka, emergency response ang team ng Ginebra, naka-standby. Stephen Holt at Ralph Koo ang rumesback, back-to-back 3 points din. Hindi nagpapatalo ang Ginebra at sa wakas pati si JB nakabutas na rin dahil sa shooting spree ng dalawang kupunan mula sa malaking lamang, naging dikit ang laban, 30-27 pabor sa Rain or Shine. Keep your popcorn ready dahil mukhang magiging dikdikan hanggang dulo. Pagpasok ng second quarter, mukhang naka-extra rise si Jeremiah Gray, tuloy-tuloy ang swerte mula game 1 hanggang ngayon. Off the bench na kumana agad ng 5 straight points, parang pag-ibig na biglang nag-init dahil si Jalen Johnson ayaw magpaiwan. Bumanat ng 4-point shot, sumagot din si Justin Brownlee ng end 1, parang nag-order lang ng combo meal, may kasama pang freebie. Pero si Kalen Chongson parang galit sa ring, bumawi ng back-to-back 3-pointers under 4 minutes. Hindi rin nagpahuli si Adrian Nocum, nagparamdam sa labas, parang ex na biglang nag-chat kahit wala namang load. Nasa pool naman sa mukha si Karakut ni Japet Aguilar, akala mo may mag-aalala ang number 1 fan niyang si Bella Belen kahit nasasaktan na. Pero pag zoom ng camera, ayun, kilig pa rin. Sana all. Under 3 minutes, sa wakas, nakapuntos na din si RJ Abarrientos para siyang nakapasa sa exam pagkatapos ng 10 beses na pag-ulit. Pagkatapos niyan, minasani ni Scotty Thompson ang inlove na si Karakut, pero tawag dyan, blocking foul. Parang kuryente, hindi pwedeng mag-holding hand sa court. Hindi rin nagbatalo si JJ, binawi ang end 1 kay Scotty at sinamahan pa ng shimmy move na parang nag-Alaska sa harap ng kalaban. Tinapos ni Adrian Nocum ang first half sa isang putback, 56-48, pero bago tayo magsimula sa second half, isa namang follow at subscribe para lagi kang updated sa PBA Bardagulan. Pagpasok ng third quarter, parang nabigay ng libreng sample sa mall si Japet Aguilar nang lumipad siya para sa isang dakdak. Hindi pa nakakaget over ang Rain or Shine, sinundan agad ng back-to-back basket ni Justin Brownlee. 6-0 run ang Ginebra na kasing bilis ng pag-order sa Shopee. Sinubukan pumalag ni JJ gamit ang isang tres, pero hindi nagpaawat si JB. Maya-maya ay nakipagpatintero si RJ Abarrientos sa isang layup, dahilan para mag-tie ang laban sa 59 all. Dito na nag-iba ang timpla ng laro. Si Scotty Thompson parang nakakain ng Magic Energy Bar, biglang nag-alab matapos ang kanyang wing 3-pointer. Hindi na siya tumigil at nagbuhos ng 8 straight points. Sa isang iglap, ang Ginebra na maga ang lamang, umabot na agad sa double digit. Si Scotty nag-transform na yata sa isang scoring machine na may 20 puntos na agad. 2-minute mark, parang nagsawa sa single digit lead ang Ginebra. Sinipa pa ni Stephen Holt ang lamang sa 12 puntos dahil sa kanyang tres, 76-64. Medyo nakahinga ng maluwag ang Rain or Shine bago matapos ang period, kaya naibaba nila ang lead sa 9 points. End of third period, 77-68. Pabor sa Gene Kings. Sa lagay na yan, mukhang hindi lang MOA Arena ang nag-init, kailangan lakasan ang aircon dahil sa sobrang intense ng mga Ginebra boys. Sa fourth quarter, akala mo may hinahabol na flight si RJ Abarrientos, agad ba namang nagpakawala ng tres? Pero si Adrian Nocum hindi nagpaawat, binawi agad ang punto. Si Scotty Thompson naman, parang octopus ang kamay. Hindi lang siya sa opensa, pati sa depensa, damay-damay. 6-minute mark, heto na naman si Abarrientos, nag-init ulit sa beyond the arc. Mainit ang Ginebra, parang bagong lutong pandesal. Sinundan pa ni Justin Brownlee ng isa pang tira, dahilan para lumobo ang lamang sa 16 points. Akala ng lahat tapos na ang boxing. Pero teka lang, biglang nag-super saiyan si Kalen Chongson, bigla na lang nagpaulan ng sunod-sunod na tres. Yung lamang na 16, natunaw na parang ice cream sa init ng araw, naging 5 points na lang, 91-96. Dito na kinabahan ang mga Ginebra fans, pero si Scotty Thompson came to the rescue. Isang pamatay na sunog na tres sa top of the key ang ibinaon, pero hindi rin papatalo si Chongson. Sumagot agad ng corner 3-pointer, 99-94. Pagdating sa endgame, may 4-point shot drama pa dahil umescore si JJ, 101-98. Buti na lang hindi namatayan ng kuryente si Holt sa charity stripe at kumpletong naipasok ang dalawang free throws. Sa uli, sa Ginebra pa rin ang huling tagay at masayang cheers dahil nakuha nila ang 2-1 series lead.